Alamin muna natin, pinaka-importante ito, ang panahon mula po sa ating Pag-asa weather forecaster na si Miss Glyza Esculiar. Magandang umaga po, Miss Glyza. Miss Glyza? Yeah. Ang bagyong Tino ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, pero meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Kalayaan Islands. Huling namataan po ang bagyong Tino, 355 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan at Taglay po ang lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at bagpugsong aabot naman hanggang 205 kilometers per hour. Tuloy-tuloy po ang paglayo nito sa bansa at inaasahan po na patungo na po ito ng Vietnam. Maaaring ngayong araw po ay mag-lift na rin po tayo ng tropical cyclone wind signal habang papalayo po ito sa ating bansa. Okay. Samantala, may bagong bagyo tayong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Pongwong. Huling namataan ang nasabing bagyo 1,690 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman hanggang 90 kilometers per hour. Inaasahang kikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahan po makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility late evening po ng Friday or early morning po ng Saturday. At tatawagin po ito sa pangalang Bagyong Uwan. Ito po ay Visayan term, ng ibig sabihin po ay ulan. Pagpasok po nito ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay nasa typhoon category na, ngunit bago po mag-landfall ay inaasahan po magiging super typhoon po ito. Ang inaasang landfall area po ay dito po sa may northern Aurora or Aurora area at Isabela area. Asahan po na ang malaking bahagi po ng northern Luzon ay maaring itaas sa tropical cyclone wind signal number 4 or 5 or pwede rin pong tropical cyclone wind signal number 3. At ang natitirang bahagi po ng Luzon ay asahan po ang tropical cyclone wind signal number 3, 2, and 1. Sa Metro Manila, posible po ang tropical cyclone wind signal number 1 at posible rin po ang yellow warning sa araw po ng Lunes. Okay, Miss Glyza, okay, sinabi mo na super typhoon, maaaring signal 4 or 5. Naku, napakalakas po nito, no? Itong inaabangang bagyo. At judging from the pictures po, mukhang mukhang tatamaan talaga ang ating bansa. Tama? Opo. It's most probably ay tatama siya Yes, sa mga opo. lugar na iyong binanggit. Ang Metro Manila, anong magiging epekto nitong bagyong Uwan sa Metro Manila? Ang Metro Manila po ay mag-uulanin po ng Monday po ng 50 to 100 millimeters sa yung mga low-lying areas ay pwede pong bahain at posible rin po ang pagtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Metro Manila sa araw po ng Linggo or Lunes. Ma'am, good morning po. Mix Good po morning ito, po. no? Ma'am, just to clarify mo po, no? Kasi nakikita po natin yung imaging ngayon mula po sa inyo sa Pag-asa. Kapag papalapit po ba yan ng bansa, may chance pa pong kumbaga mas mabuo pa? Kumbaga talagang, kasi kung i-compare natin yung track ngayon ng Tino, parang buong-buo siyang bilog eh. Pero ito ngayon sa kanan, medyo kalat-kalat pa siya. Pag dumating po ba siya ng Pilipinas, ganun din? Parang mas magiging solid ba siya? Opo, tama po yan, Sir Mix. Usually po, pag mahinang bagyo ay medyo mahina pa po yung, parang hindi pa po nagko-constrict ang term po namin, hindi pa nagta-tighten yung wall niya. So pag medyo may kalakasan na po ito, typhoon category to super typhoon, mas nagsusolidify po yung pinaka-eye wall niya, yung area po na malapit sa center. So tama po kayo, posible pa rin pong mag-tighten o maging solid po yung near center po ng bagyong ito. Opo, ma'am, when you say super typhoon, saan po ito mahalin tulad sa mga nagdaan mga bagyo po na dumaan po sa Pilipinas? Super typhoon, ang ganito pong intensity po ay kahalintulad po ng bagyong Pipito. Ngunit po yung track po nito ay kahalintulad po ng bagyong Nika last year. Okay, masasabi mo ba na isa ito sa pinakamalakas na bagyo sa ating bansa ngayong taon? Yes po, maaari ko pong sabihin yan, lalo na po pag ito yung naging super typhoon dahil bibihira lang naman po yung mga bagyo na nag-super typhoon at landfalling po.
dito po sa ating bansa. Opo. And pag ganito po ba, ano bang mas aasahan nila? Mas maraming ulan o mas malakas na hangin or pareho? Yes po, parehas po. Dahil super typhoon, so ibig sabihin po along the path at near the path ay malalakas po talaga yung hangin po nito as compared sa hangin po na dinulot po ng bagyong Tino. However, when it comes to rainfall po, halos similar po yung intensity po ng ulan na maaaring ibuhos po ng bagyong Uwan sa nagdaang bagyong Tino po. Nasa more than 200 millimeters po ang ine-expect po natin dito po sa along the path po ng nasabing bagyong Uwan at maging ang ilang bahagi po ng Luzon na medyo malayo na po sa sentro ay more than 50 millimeters na ulan pa rin po ang ine-expect natin by late Sunday and Monday. Opo. So, okay. So, ibig sabihin talagang brace for the worst, ano? Lalo na sa mga kababayan natin dyan sa bandang norte. Sabi nyo nga, talagang yung Cagayan, isa yan talaga sa mga tatamaan ng bagyong ito. So, as early as, Saturday, dapat na sila, handa na at nakalikas na ng kanilang mga kabahayan. Yes po, ang evacuation period po natin ay na-expect po natin by simula afternoon po ng Saturday hanggang morning po ng Sunday. At inaabisuhan po natin mga kababayan sa silangang yung coastal community po sa silangan po ng ating bansa sa Luzon at Visayas. Kung pwede po, wag muna po silang mag-swimming as early as Saturday. O yung mga sea activities, kung pwede po i-cancel na po dahil po magsisimula na pong magkaroon ng mga rough conditions by Saturday dito po sa May Pacific. Oo. Kasama ba dyan yung bandang, let's say, Ilocos Norte? Ano Yes magiging po, effect? kasama po yan, yung mga areas na yan, kasama po sa coastal areas po na inaabisuhan po natin na wag na po munang magkaroon ng mga sea activities po as early as Saturday. Although sa weather po, ay na-expect po natin kukulimlim pa ang panahon by late Saturday po dito sa eastern section po ng Luzon as well as Visayas. Pero yung mga pag-ulan ay tinitingnan po natin na magkakaroon ng mga significant rainfall by Sunday na po. Oo. What about La Union? Alam mo, maraming pumupunta dyan pag weekend, nagsa-surf. Opo, sa La Union naman po, ina-expect po natin na by Monday po yung effect ng nasabing bagyong Uwan dahil po crossing na po ito dito po sa may Northern Luzon at Central Luzon area. So, tatawid lang po ito ng isang araw dito po sa Northern or Central Luzon. So, likely po yung pinaka-araw na kailangang nasa evacuation or nasa ligtas na lugar po yung ating mga kababayan sa La Union is by Monday. So, pero as early as Sunday po, inabisuhan po natin sila na mag-monitor po sakaling kailangan po ng early evacuation or preparation po. Oo. So, talagang alright, talagang mas mabuti nang maging ligtas at maging prepared. Kaya kung meron kayong activities, mas mabuti nang wag na lang muna. Ano po, be on Miss the safe Glyza? side. Oo, kasi alam natin, pinupuntahan kasi yung mga areas yan La Union, papuntang La Union kasi mas malapit Pero pag pupunta ka ng Ilocos Norte, Pagudpud, ayan, papunta na yan ng Tabing dagat na rin Cagayan. yan. Opo. Usually naman po ang bagyo kasi isang araw lang naman po yan. So isang araw, dalawang araw. So yung dalawang araw na yon ay yan po yung pinapakausap natin na kung pwede po ay mag-seek po sila ng safe na pag-shelter po para po sa ating mga kababayan. Sumunod po lagi sa LGUs at DRR officer dahil alam po nila yung areas na vulnerable sa flood, sa landslide at sa storm surge. So sila po yung nakakaalam ng vulnerability ng areas na sakop po nila. Ang Pag-asa magbibigay po ng warning pagdating po sa ulan at possible information tungkol po sa storm surge at saka sa hangin. Pero yung kumbaga yung granular po na application po sa baba ay alam po ng mga LGUs at DRR officers base na rin po sa tinatawag po nating hazard map. Ma'am Glyza, just to reiterate po, more or less, kailan po ito tatama? Ano po mga araw this weekend, paparating na weekend, or next couple of days, yung talaga maaasahan po natin ito?
Opo, ang pagtama po nito sa landmass ay midnight po ng Sunday o early morning po ng Monday. Pero yung weather po ay ina-expect po natin as early as Sunday po ay may mga ulan na. At yung hangin naman po late Sunday po natin ina-expect na bubugso na po yung hangin lalo na po sa eastern section po ng Luzon. Ayan, maraming salamat sa iyo, ating pag-asa weather forecaster, Miss Glyza Esculiar.